Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCE. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo ay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pagtugon ng mga mamamayan sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman, endangered species. Fourth quarter, week 6. Ang lilinangin pagpapahalaga, values to be developed, paggalang sa buhay, respect for life. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa paggalang sa buhay sa pamamagitan ng paghihikayat sa kapwa ng wastong pag-iingat sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman. Nakakikilala ng mga wastong pagtugon ng mga mamamayan sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman. Nahihinuha na ang pagtugon ng mga mamamayan sa pangangalaga sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman ay pagtiyak ng kaligtasan at pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Naisasakilos ang mga wastong pagtugon ng mamamayan sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman. Narito ang paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng ating aralin. Endangered species, ito ay ang mga hayop at halaman na nanganganib ng maubos. Pagkalipol o extinction, ito ay ang tuluyang pagkaubos o pagkawala ng mga nilalang o bagay sa mundo. Panahanan o habitat, ito ay ang likas na pinagkukunan ng mga hayop, halaman at iba pang nilalang upang mabuhay. Conservation. Ito ay ang pangangalaga at pagprotekta sa mga hayop at halaman upang mapanatili ang kanilang buhay. Saribuhay o biodiversity. Ito ay ang ibang nilalang na may buhay sa mundo. Narito ang wastong pagtugon ng mga mamamayan sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman. Kahalagahan ng panahanan habitat bilang daluyan ng buhay. Ang mundo ay tahanan sa napakaraming buhay. Ito man ay gumagalaw o hindi. Ang ating kapaligiran ay nagbibigay ng ating mga kailangan tulad ng pagkain, tirahan, at ilang pang mahalagang kagamitan. Ang ating panahanan ay nagsisilbing lunsaran ng pamumuhay ng lahat ng nilalang, maging tao, hayop, at halaman. Ipinapakita nito sa atin ang ugnayan ng lahat ng may buhay. Sa kabila ng kaalamang ito at sa mga pagbabago sa ating paligid, hindi pa rin napipigilan ang pagmamalabis na nagdudulot ng patuloy na pagkasira ng maraming panahanan. Ang mga pagkasirang ito ay nagdudulot ng pagkaubos sa mga ilang mga hayop at halaman. Tulad ng tahanan ng mga tao, ang mga hayop at halaman ay may panahanan kung saan sila umuusbong, nagsisimula, namumuhay at lumalago. Kung ang mga ito ay patuloy na masisira dahil sa patuloy na pagbabago sa ating kapaligiran at pagmamalabis ng mga tao, maaaring maapektuhan nito ang buhay ng mga hayop at halaman na posibleng maging dahilan ng tuluyan nilang pagkawala sa mundo o ang tinatawag na extinction. Ang pangangalaga sa likas na panahanan ay makakatulong upang magkaroon ng malusog na kapaligiran upang mabuhay hindi lang ang tao, pati na rin ang mga hayop at halaman. Narito ang pagtugon sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman. Bilang tao, responsibilidad natin ang pangalagaan ng buhay ng mga hayop at halaman dahil bahagi sila ng ating kapaligiran.
Narito ang ilan sa mga paraan upang sila ay maprotektahan mula sa Endangered Species Coalition. Una, maging maalam sa mga nanganganib na hayop at halaman sa lugar. Magsaliksik at alamin ang estado ng mga hayop at halaman sa lugar na likas na namumuhay o tumutubo rito. Sa ganitong paraan, malalaman din ang kanilang panahanan at protektahan ito. Ikalawa, bumisita sa mga wildlife parks o conservation areas. Maging pamilyar sa mga hayop at halaman na likas na nabubuhay sa bansa at dito lang makikita. Sa ganitong paraan, makakatuklas pa ng mga paraan upang sila ay pangalagaan. Ikatlo, mag-recycle at gumamit ng mga produkto na hindi nakakasira sa kapaligiran. Maging maingat sa mga produktong binibili, alamin kung ang mga ito ba ay nakakasama sa mga hayop at halaman. Iwasan din ang pangangalaga at pagtatanim ng mga invasive na hayop at halaman upang hindi mabago at makasama sa ecosystem. Ikaapat, huwag bibili ng mga produkto na gawa o galing sa mga nanganganib na maubos na mga hayop at halaman. Maaaring kaakit-akit tignan ng mga ito at kakaiba, nagdudulot ito ng pagkaubos ng mga hayop at halaman. Ikalima, huwag manghuli o bumili ng mga nanganganib na maubos na mga hayop at halaman. Ang pagbebenta ng mga ito bilang negosyo ay labag sa batas at ang labis na paghuli sa kanila ay nakakasama sa buhay at kalagayan ng ating ecosystem. Ikaanim, protektahan ang panahanan ng mga nanganganib na maubos na mga hayop at halaman. Alamin ang mga protektadong panahanan sa bansa o inyong lugar. Maging bahagi ng mga pagkilos sa pagpapanatili ng mga buhay na naroon. Narito naman ang pagsasakilos ng mga wastong pagtugon ng mamamayan sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman. Ang Pilipinas ay isang tahanan at likas na panahanan sa maraming hayop at halaman sa mundo. Merong 700 na nanganganib na maubos na hayop at halaman. At humigit na sa 90 sa mga ito ay sa Pilipinas lamang makikita. Ang mga gawain ng tao ay ang pinakamalaking ambag sa dahilan ng mga nanganganib na maubos na hayop at halaman. Kung ito ay magpapatuloy, mawawala ng balanse ang ecosystem na maaaring magdulot ng hindi maganda sa lahat ng nilalang. Kung kaya, mahalaga ang mga pagkilos na tumutugon sa suliranin na ito upang maiwasan ang tuluyan nilang pagkaubos. Narito ang mga pagkilos bilang tugon sa mga nanganganib na maubos na hayop at halaman sa bansa. May mga bahagi sa ating bansa ang mayroong mga conservation area upang pangalagaan at maprotektahan ang mga nanganganib na maubos na hayop at halaman. Ang mga ito ay naglalayo na panatilihin ang natural na kondisyon ng lugar at kanilang panahanan upang magpatuloy ang kanilang buhay dito. Ang Pilipinas ay may batas na Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation Act na naglalayong pangalagaan at bigyang proteksyon ang wildlife sa bansa at ang habitat ng mga ito. Ang batas na ito ang nag-uudyok sa mga pagsasakilos ng mga proyekto at gawain upang mapangalagaan at mapanatili ang buhay ng mga nanganganib na maubos na halaman at hayop sa bansa. Naging batayan din ito ng mga pagtatatag ng mga conservation areas at centers sa bansa.
Dahil dito, ang paggawa ng mga gawaing magdudulot ng hindi maganda sa mga hayop at halaman at mga panahanan ay isang paglabag sa batas. Isa sa mga kilalang conservation area ay ang Masungi Georeserve sa Rizal, kung saan ay naging tahanan ng 400 na uri ng hayop, insekto at halaman. Subalit, ito ay kasalukuyang humaharap sa ilang pagsubok. Narito ang ilan pang mga proyekto sa bansa. Naglalayong pangalagaan ang mga nanganganib na umaubos na hayop at halaman. Una, Protect Wildlife Project. Ito ay proyekto sa tulong ng Conservation International at iba pang organisasyon upang masupil ang mga hamon sa saribuhay o biodiversity. Philippine Eagle Foundation. Kasama ang iba't ibang samahan, layon nito na protektahan at pangalagaan ang mga nanganganib na maubos na Philippine Eagles o haribon. Ikatlo, Mount Iglit Baco National Park. Ito ay tinalaga upang santuaryo ng mga tamaraw sa bansa. Ikaapat, Mabuwaya Foundation. Ito ay may layunin na pangalagaan ang mga Philippine crocodile sa Hilagang Luzon. Ikalima, Worldwide Fund, Philippines. Layon ng samahan na ito na bigyang seguridad ang kaligtasan ng mga nanganganib na maubos na hayop at halaman sa bansa. Ika-anim, Greenpeace Philippines. Ito ay nagtatalaga ng mga paraan upang mapangalagaan ang mga lupain, hayop at halaman at iba pang yaman ng bansa laban sa mga panganib dito. Tandaan, ang bawat nilalang ay may kanya-kanyang gampanin sa pagpapanatili ng buhay sa mundo. Kung mawawala ang isa sa mga ito, maaari itong magdulot ng pagkawala rin ng iba dahil ang kanilang buhay ay konektado sa isa't isa na siya namang konektado rin sa lahat. Narito ang ating mga references sa araling ito. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!